Good evening, everybody. We're live. Okay, so yan po mga kasamahan natin, and welcome to our Usapang Kape sa Anong Mga Puso, and I am your host this evening, Sharbin Sayat, also known as DJ Agustino of Spirit FM. Okay, so ngayon po, actually this is a very nice evening sa ating mga listeners at sa mga natin sumusubaybay sa ating minamahal na Julius Manahan. Grabe naman. So, without further ado, let me, syempre, nagmamahal. Yeah, pwede. At hindi lang minamahal, kundi nagmamahal din. Okay? Hi. So, Julius, ikuha natin. Batiin na natin lahat ng mga nating sumusubaybay at mga parang gustong ipaabot na tanong at kanilang mga hinain sa buhay. Lalo na sa panahon ng puso. Panahon ng araw ng mga puso. Ay, araw ng Okay. Unang-una, simulan natin sa thank you for being out there, guys. Salamat po at you join us tonight. Usapang Kape sa Araw ng Mga Puso. February 11, 7 o'clock. Late na ba tayo? Pero okay lang. A few minutes late. And by the way, nandito po tayo live ka sa CS Creative Studio. Yes. Okay, so CS Creative Studio, full address. Dito sa ngayon, kailangan mo lang hanapin yung cathedral dahil nandito sa loob ng compounds. Yes, Sorsogon City. So, shout out. Actually, para sa mga natin, sa mga listeners, sa mga unang pumasok at sa mga nakisabay sa atin, syempre, i-shoutout muna natin si Gia Divina, si Anne Bien Mallorca. Maray na banggi daw po. Apo. Good evening, everybody. And you can also state kung saan kayong lugar para at least malaman natin kung saan umabot ang ating Malu podcast. Infante, Rosita Vargas, Edita Guasis, Aprilin, Lulika. Pakisabi nyo kung tagasan kayo. Yes. At saka, ilang taon na kayo? Babae ba kayo? Lalaki? Exactly. And sa mga mga listeners and mga viewers natin, eto po, kung meron kayong gustong iabot na tanong, dahil oras nyo para makinig, makinggan ng ating nagmamahal na Julius, yung mga tanong nyo, mga hinain, ang pinaka-component natin Facebook Live, isulat lang yung inyong tanong, pero bago yan, i-call mo na kung anong estado nyo sa buhay. Kung single ba kayo, in relationship, broken-hearted, isabay pa natin yun. Yung balo? Yes, balo, widow. Kinasal na ba? Or medyo kakahiwalay lang? It could be written or not, kung medyo langanin na. And syempre, i-acknowledge natin yung status ng mga solo parents. Parents, the single moms and single dads. Exactly. So, we'll give you time to write your question, and kapag nadaan namin yung tanong nyo, we're going to ask that question. Kagaya nito, I'm here from Tanza, Cavite, 53, female. Si Winnie, and then we have Cecilia watching from Angono, Rizal. Kumusta po? Yes, grabe, naka-Honda dito. And yun po, sa mga gusto magtanong at ipaabot nilang hinain, ilagay mo na po yung estado. Okay, kung ano yung estado. Halimbawa, example, single mom. Okay, tapos? Ilagay nyo na yung specific na tanong nyo. Okay. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Okay, then? Pero pagtanong pagdating sa financial, hindi natin masasagot yan. Basta. Pwede naman Gcash. Okay, then? And yun. And ako magtatanong para sa iyo, Julius. And pag nasagot mo yun, paano yan, diretso. But of course, syempre, lagyan natin ang direksyon ng ating pag-uusapan. Sige. Dahil ngayong araw ng mga puso, ang direksyon natin is, ano ba yung mindset kapag darating ng mga puso? In all tawag dito, in all estado sa buhay. Kumbaga generic. Exactly. Para sa mga singles, in relationship, sa may kinasal na, may asawa na, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan na pag-uusapan natin lahat ng mga estado at mga mindset sa iba-ibang estado, syempre, kailangan din natin, ito na yung chance natin para makilala ang ating nagmamahal na Julius. Nagmamahal talaga. Paano mo ba, Julius, na start na ng lahat ng ito? Actually, walang plano.
Basta ginawa na lang. Kasi all the while, for my past experiences with the radio, yun naman talaga yung concept ng mga programs ko. Nagsimula yan sa Text Pop with Julius, Text Pop with Shop, and then na-convert lang sa media. No, and of course, I am not the reason why. Nga pala, Charbin, siya yung nakaisip ng event na ito. Ang CS Creative Studio dahil sa ating podcast na to. So, ibig sabihin, walang podcast na to kung wala yung CS Creatives. So, palakpakan natin. Palakpak! Simula pa lang, pasalamatan natin. Okay, so yun, nabuo man ito. Ano ba gusto mo malaman? Actually, bago mo na mga viewers natin, parang nagkaroon ba na nakilala namin si Julius? Okay. Actually, number 1 fan kami. Kami magkakapatid, nanonood at konsensya sa mga pinagsasabi mo. Parang tinatamaan kayo, no? Yung, alam mo yung tusok sa puso, tapos nag-iisip ka pa lang na magiging consequences, parang, okay, pakinggan ko muna si Julius. Nauna lang akong tinamaan sa inyo. Wow! Okay. And simula nun, sabi ko, unang impression ko nung napanood ko yung content mo, sabi ko, saan lupalop ng lugar kaya ng Pilipinas to? Tapos, grabing go. I mean, very intrigued ako kung taga-saan ka. Pero unang initial na naisip ko, ay, Manila boy siguro to. Tapos nung nag-gun ko, sabi ko, parang familiar sa akin ang background na to, So, syempre, shoutout din natin yung una kong nakita na-recognize ko na Illiwood pala yung... Illiwood Cafe. Exactly. So, syempre, shoutout natin baka na actually, sa I've atin been ngayon. all over the Philippines. Sa broadcast media, 40 years na tayo. I started sa Legazpi for 8 years and I went to Naga for 12 years. Then I went to Manila. Back to Legazpi, then Manila, then 9 years in Cebu, and back to Legazpi, kung saan-saan pang lupalop na karating. So, I'm all over the place. So, ibig sabihin sa experience mo with broadcasting, eto ba yung sa tingin mo na with your foundation as a broadcaster, yun bang naging rason mo bakit pumasok ka sa No, hindi naman. Sabi ko nga sa'yo, walang plano. Nagkataon lang, siguro. Nagkatagpo. So, panahon naman na in yung social media ngayon, more than traditional media. So, kinagat ko na. Okay. So, eto yung maraming nagtatanong, bakit daw yung title mo is I Speak to Heal? Hindi ko talaga alam. Sa totoo lang po, lahat ng ginagawa ko sa mundong ito, wala namang plano eh. So, you'd be able to, nare-realize mo na lang na ito na yung gagawin ko kasi yun na yung feel mo, nararamdaman mo. So, I Speak to Heal. Unang-una, nung active pa tayo sa church, sabi ko nga, humingi tayo ng gift kay Lord. Dalawang gift. So una, yung gift of discernment. Diba? And then, yung gift of discernment, na-receive ko na kagad yun. Yung gift of healing, sabi ko, ba't ang tagal? Wala. Tapos biglang, nakausap natin yung mga friends nating pare or mga pastor. Sabi niya, you're doing it now. Nandyan na sa'yo. You're doing it. You have the gift of healing already. Alam mo kasi, yung healing, hindi naman yun puro... kung ano pa man. You're doing it emotionally, you're doing it mentally now. So, that's it. Na-receive mo na yan. Tuloy mo na lang. So, maraming friends nagsasabi, you have the medium and all, ba't di mo i-maximize yan? Okay. Nung first time mo na nag-viral yun, dun ka na I mean, before ba about relationship, meron ka bang ibang mga topics na... sabog-sabog siya. Kung ano-ano lang. Ano-ano lang. Kaya lang, yun nga, ang meta naman kasi, ang TikTok naman kasi, kung ano yung nag-click sa'yo, dapat gumawa ka ulit ng parang similar to that topic para dire-diretso siya sa algorithm. Ako, hindi ko naman inisip yun. Basta gumawa lang ako ng gumawa. And siguro, by accident, magkaka-same level siya. Kaya, yun, pumutok siya ng pumutok. Nauna talaga sa TikTok. And then, sumunod yung Facebook, yung meta. And then, the rest is history. Sige. Going back to our, parang rewind muna tayo. Have you ever think that you will be an influencer nung bata ka pa? Or nasa field ng media? No. I mean, bata pa ako kasi my father is an announcer. For a short period of time, naging nasa traditional media sa radio announcer. Tapos eventually lumabas siya, naging politician, naging
konsehal for 3 term, naging vice mayor, naging mayor eventually. And ako naman, baliktad. Matagal ako sa media, and nung sumubok tayo sa politics, hindi tayo nanalo. So, so hindi pa para talaga sa pero bata pa lang tayo as a DJ, alam mo yun, yung kahit yung mga songs na hindi mo alam, kasi mga 1950s pa, pinanganak ako 60s, alam ko. Hindi ko alam bakit. Siguro nasa puso mo na talaga. I mean, baka siguro nung dating buhay mo, yung previous life ko. Previous life ko. So, naniniwala ka na lahat ng nangyayari sa buhay ba natin is predestined siya? Oo naman. Oo naman. Pero, ilang nang-curious ako nung bata ka pa, Julius. Ano yung pinaka-idea mo about relationship at I mean, nung bata ka pa ba, meron ka na ba talagang interest about relationship? Wala. Wala. Okay, pero kung puntong relationship, lahat kasi sa atin sa mundo, puro relasyon. 'Di ba? Magnegosyo, magtrabaho, magpamilya, lahat ng aspeto. Magpolitika, mag-ekonomiya, puro relasyon, negosyo. I mean, kahit sa negosyo, you wouldn't have a good business if you don't have a good relationship with your customers. So, siguro we are able to aid, you know. And hindi ko na wala talagang plano lahat eh. So, yun nga, medyo bakit ganun ka mag-isip sa mga naging observant ka ba sa lahat ng mga naging karelasyon mo or sa mga pinaan mo sa buhay? Kaya ganun ngayon, parang puno na yung utak mo ng hindi mga ko naman realization. dinideny na marami tayong naging previous relationships and hindi naman plinano natin yun na makarami tayo. Diba? But the point is, we learned something or some things out of those relationships. And hindi lang yung relasyon ko. Yung relasyon ng mga kaibigan ko, yung relasyon ng mga kakilala natin, pati yung relasyon mo. Diba? Kaya grabing ko, ako pare, magnet ako eh. What I see, what I hear, what I feel, it stirs to me. If I would be able to make use of it for the benefit of all, i-share natin. Na nga ako eh, like people would say na nag-a-advise ako. Sir, boss, manager, hindi po ako nag-a-advise. I just share. I nagkikwento ako. I'm more like a storyteller. Ngayon, meron tayong mga alam, so sinishare natin yan. Medyo mabigat, ginaguide natin. Kasi alam natin, so in a way, pwedeng i-guide yung ibang tao based sa experience ko, but it doesn't necessarily mean na kailangan nilang sundin yung sinabi ko. So depende kung anong applicable dun sa mga sinasample lang natin na kung ako, ito pinagdaanan ko, ikaw gusto mo, gawin yan. Kung hindi, bahala ka. Diba? So, yun ang pinakamalaking naging motivational force mo na eto is a free goods na whether applicable sa iyo o hindi, you're just telling stories. Tsaka mahirap yung tinatanong ka tapos hindi ka sumasagot eh. Kaya as much as I can, pwede kong sagutin, sasabihin ko yan. Yung kaya ko. Pag beyond yung knowledge ko na, hindi ko naman kaya. Sasabihin ko naman, hindi ko kaya yung tanong na yan. Exactly. So, ibig sabihin din sa mga viewers natin, sa mga nakikinig is, kailangan din nila maintindihan that eto, we are giving them some Tsaka be careful, you guys, of take some advice for some people or anybody. Kasi, yung advice na yun, hindi naman yun talaga applicable sa sarili mo. Kasi ikaw may sarili kang journey. Ngayon, especially, kung wala naman nagtatanong sa akin, anong advice, kung wala namang humingi ng advice, ba't ako mag-a-advise? So basically, hindi po ako nag-a-advise. Yeah. Okay. Sa tingin nyo, anong nakikita nyo na magandang mindset sa mga babae within relationship? Kampante siya, kalmado siya, hindi siya takot sa relasyon na yan. May tiwala siya dun sa lalaki. Mahal niya, definitely. And masaya siya. Both sides, masaya. Paano ba naman di-define yung masayang separated or paano ma-identify na yung relasyon nyo ay masaya talaga or nagmamasayahan lang kayo or medyo it's you can easily distinguish if you're pretending or not. Nagmamasaya or alam mong hindi ka masaya pero sinasabi mo masaya ka. Mararamdaman mo 'yun. Alam mo kung masayang masaya ka. Nararamdaman mo 'yun. Hindi mo pwedeng i-deny 'yun sa sarili mo. Pwede mong lokohin ng ibang tao pero yung sarili hindi.
O ikaw, pwede kitang lokohin na masaya ako, pero sarili ko hindi ko pwede lokohin. So, Alam ko kung masaya ako o hindi. To the last bit of it. To the 1% of it. Okay. Best advice para sa iyo or best na mindset kapag nag-aaway yung couple? Ang pinaka-best dyan, kasi na-try ko na lahat eh. lahat ng mga... Na-try ko na lahat. Lahat ng argumento na laban mo na. Nakadami na tayo eh. So, wag mong sasalubungin yung apoy ng apoy. Kung ikaw yung babae, ako yung lalaki, galit ka, sige, huwag ka na sumagot. Okay? Kung halimbawa hindi ka sumasagot, nandiyan ka lang sa bahay, hindi tumigil na siya, okay na yun, huwag ka na lalabas. Pero kung hindi pa siya tumitigil, hindi ka na sumasagot, umalis ka muna. Pagpaalam ka, kung pinayagan ka o hindi, umalis ka na. Bumalik ka pag kalmado na lahat. Actually, may isa ako sa talking about dyan sa idea mo, yun daw ang pinaka the best. Karamihan, gusto ko lang i-emphasize yung respeto, motivated by respect. Kasi yung iba, nag-walk out dahil ayaw alam ko yan, i-kompronta at pangbabastos ang intensyon. Pero, ang pinaka magandang intention is, how do you going to respect the person, yung partner mo na mag-exit ka, pero mafe-feel niya na... Magpaalam ka. Babe, hindi ka na matigil. Baka saan pa tayo mabot? Labas muna ako. Kaya payagan ka o hindi, umalis ka na. Kasi hindi mo naman ma-expect na sige, umalis ka na, babay mo. Hindi. Baka kung ano-ano pa sabihin nun, di ba? Baka bitin pa yun. Sige, bahala ka sa buhay mo, di ba? Yes, exactly. So, ang importante doon, magpalamig muna. So, pagbalik mo, kung okay na, kung gusto niya makipag-usap, okay. Kung hindi, huwag mo pipilitin. Okay lang naman yun. Hindi nga ako naniniwala doon sa tinuturo na okay, bago kayo matulog, ayusin mo yung muna lahat. Hindi pwede yun. Para sa tayo. Hindi pwede yun. Kasi hindi ako, sa akin siguro pwede. Pero kung yung kapartner mo, baka aabutin ng 2 araw, 3 araw, hayaan mo siya na mag-cool down. Hindi totoo. So, kanya-kanyang pacing yan. Yeah. And pagdating naman para sa'yo, anong pinaka-common na pinag-aawayan na kung tutuusin, hindi naman dapat pag-aawayan? Ng couples? Hindi lang talaga nagkakaintindihan. Most of the time, pinipush ng babae, nung isang partner, yung paniniwala niya. At the same time, pinupush din ng lalaki yung paniniwala niya. Minsan, miscommunication lang. Okay? Akala, ay, sinabi mo kasi ganito, ganyan. Hindi ko sinabing ganyan, di ba? Familiar. Tapos, nag-presume yung isa. Ganun lang. So, communication pa rin. Pero di ba may malaking pinagkaiba kung paano mag-isip ng babae tapos ng lalaki? Yeah, oo. When it comes to sa babae, sa part ng babae, ginawa ko to dahil akala ko, alam mo, yung mga presumption. Tapos sa mga lalaki naman, ang problema sa lalaki is, ginawa na, pero naging pa siya. Kulang pa. Yun. So, ang pinaka-the best ba na communication? Adjustment. Kailangan mo mag-adjust sa kanya, kailangan niya rin mag-adjust sa'yo. And yung adjustment na yan kasi, it doesn't happen overnight or a couple of months or maybe years. That will be a couple of years. Feeling ko meron may magtatanong. Baka hindi. Baka hanggang magkasama kayo, tumanda na kayo, hindi pa kayo nakapag-adjust. Pwede mangyari yun. Kawawa naman ng ganun. Meron ganyan. So, what you have to do is to live with it. Just live with it. Kasi, yan na siya eh. Exactly. Ako na ito. Hindi, unang-una, hindi mo pwedeng baguhin yung isang tao. Exactly. Ang kaya mo lang baguhin ang sarili. Sarili mo lang. Kung gusto mo ini-expect mo magbago yan, siya lang magpapabago sa sarili niya. Exactly. Ay, kanina. Okay, may pumasok kasi sa isip ko na feeling ko, ito yung magiging tanong ng mga babae. Okay. Pagdating sa relasyon. Bakit pagdating sa argumento, ang lalaki, mostly ng mga lalaki, hindi na nagsasalita? Mahirap, sorry pero ang babae kasi ang daming iniisip eh. Yung lalaki kasi, kung ano yung topic, dun lang siya. Halimbawa, example, ang iniisip ko bulaklak. Siya, yung babae, habang nag-usap kami, bulaklak, kutsara, tinidor, pinggan, mga ganyan.
association words. Lahat-lahat na. Yes. Pinag-combine na. Yung lalaki kasi isa-isa. Yung babae kasi mahilig sa multitasking. So, pati doon, dala-dala niya yan. May isang speaker na nagsabi. So, mahirap na. Kaya nga, if you were, kung hindi lang naman talaga pwedeng mag-workout, pagbigyan mo na muna, pakinggan mo na lang siya. And then, pag tapos na siya, saka ka na magsalita. Kung makikinig siya. Exactly. So, ibig sabihin, kailangan mong hintayin din siya na maging open sa kung ano din ang sasabihin mo. In every relationship, kailangan talaga, whether you like it or not, open kayo. Halimbawa, magsalita ka muna, dapat makikinig siya. Pagkatapos mong magsalita, siya naman magsalita, makikinig. Ngayon, you will have to resolve things. Yung hindi nyo pinagkakaintindihan na point, kailangan mag-agree kayo doon. Okay? Mag-compromise. Kung ano yung best. And, i-implement nyo yun sa relasyon nyo as if it was your decision. So, unified decision. Oo. Yung, kumbaga, kung hindi ka kumbinsido dun sa sa sinabi niya, aminin mo na lang. Okay, from now on, mag-agree na lang kayo. Compromise. Para maayos na. Kasi, mahirap kasi ayusin yung dalawang tao, maglalaki man ng babae, magkaiba yung thought niyan eh. Magkaiba yung perspective, yung pananaw niyan. Lagi may point yan, lagi may contradiction. So, ba't mo ipipilit kung hindi naman kayo magkakasundo? You meet at a certain point. Okay. This is the best for this point, this is the best for this point. So, hindi option dapat na hiwalay agad pag nagkaroon ng argumento. Kung mga bata kayo, usually ganyan eh. Hiwalay agad. Tapos, alis na ako. Pero kung gusto mo talagang, may nakikita mo naman na gusto mo talaga siyang makasama for may forever or whatever, hindi hiwalay agad. Resolve. For so many times, until such time na kung talagang hindi na pwede, saka na lang kayo mag-decide kung maghihiwalay o hindi. Okay. Talking about hiwalayan naman ngayon. Pero kung mo na, hindi pa sa hiwalayan sa meron na. Okay. I'm talking about mo na sa mga lovers na hiwalayan. Ano ang best mindset para maka-move on sa broken-heartedness? Hiwalayan? Lagi ko na yatang sinasagot yan. Okay. Di ba masakit? Di ba? Okay. Lagi ko sinasabi, namnamin mo yung sakit hanggang sa maubo siya. Okay. Pero hindi mo, mahirap yan, maubos, kung hindi mo ginawa yung una. Tanggapin. Wow. Accept mo muna na naghiwalay na kayo. Kasi hindi na talaga pwede. So, mahirap tanggapin. Ano ang pinaka-the best para madaling matanggap? O wala talagang madali? Tanggapin mo. Wala. Tanggapin mo. Simple as that. Tanggapin mo. Wala ka ng choice eh. Kung hindi mo matanggap, gawan mo pa ng paraan. Pero kung hindi na rin magagawa ng paraan, hindi na nag-workout, tanggapin mo na lang. From tanggap, di masakit, di ba? Ubusin mo, namnamin mo yung sakit. Hanggang yung sakit maging makati, hanggang maging masarap. Wow! Ibang usapan yun. Masakit, kumate, tapos sumarap. Hindi ka kamutin na. Hindi, huwag mo kamutin. Magkakapeklat ka. Di ba? Naubos yung sakit. Sabi ko nga, whether you do something or not, things passes. Lumilipas lahat. Nauubos lahat. Hanggang sa maging numb na siya. Pag naubos siya, naging numb, then you start healing. That's the only time you start healing. You have to do things na, for you to heal. And then you move on. So, hindi ganun kadali yun, ha? Yun nga ang kanya-kanyang time frame yan. Magandang pag-usapan din natin, Jules, about sa yung healing process. Okay. Kasi karamihan din sa mga relasyon, most especially sa younger years, na yung pag-move on nila ay hindi na sa tamang proseso. Lahat denial. So, paano mo masabi that you are healed from the past relationship, from the brokenness from the past? Paano mo masabi na, naka-move on na ako, pwede na ako mag-go sa next relationship? Sa tingin ko, wala ka nang sama ng loob. Wala nang blame. Wala nang bitterness, pain. Yun na, healed ka na nun. Or wala ka nang galit sa kanya, you can look at her straight in the eye. Wala nang yung butterfly. Yeah, wala na. Kumbaga tanggap na diba? Or sometimes it happens, nowadays nangyayari yun.
tapos na kayo, mag-ex na kayo, pero you know, you can still dine out and go together. Yan ang magandang pag-usapan natin. If pwede pang maging friend ang ex. Sa mga lalaki, parang pwede. Sa mga babae, parang hindi. Sige, elaborate natin lalo yan. na, halimbawa, ako, ex ko, may present girlfriend ako. Hindi papayag yun. Tsaka, mahiya ka naman. Kawawa naman. Mahal mo yun, di ba? So, pero sa lalaki, okay lang yan. Ano kung single pa ang lalaki? Oo naman. Pwede. Pero kung meron ka na, mag-isip ka. Mahuhuli ka din. So, and, you know, it's unfair sa present mo. So, ibig mo sabihin... Hindi makatarungan, hindi maayos. Ibig sabihin, yung kailangan mo i-check muna yung sarili mo. Kung meron ka pang nararamdaman o wala na. Kasi tanggapin natin, no? Ex mo. Baka may mangyari pa. Yun ang pinakamahirap. Pwede. Kaya lang, kumbaga, sa inyo, wala na yun. Hanggang doon na lang sa level na yun. Depende na sa tao. Usually, ang babae, medyo attached pa. Yung lalaki kasi depende sa personality ng tao. Medyo, just for the heck of it. Etong medyo palalimin ng konti at medyo sabihin natin sensitibong pag-uusapan natin. Okay. Let's talk about the one night standing. Palabas natin na single. Single muna. Tapos nagkipag-date. At nagkaroon ng pangyayaring hindi inaasahan. Anong dapat gawin? Buntis? Hindi na muna. Yung muna. Nangyari. Na one night job ba? Okay, I'm gonna talk about it sa panahon ngayon. Yes. Sa panahon ngayon. Today is 2025. Anong tanong mo? Ang tanong is, relasyon na ba pag nagkaroon ng one night stand o hindi? Depende sa tao. Depende sa tao. Depende sa babae. Depende sa lalaki. It would matter sa kanilang dalawa. Kailangan nilang pag-usapan yon. Kasi baka sa lalaki, okay lang. Sa babae, okay lang din. Di okay. Pero kung sa babae, hindi. Sa lalaki, okay lang. You have to consider the girl's point of view. Okay. You have to meet halfway. Somewhere. Okay. Ganun lang yun. Kasi nangyayari naman yun eh. Magkakaibigan nga, nangyayari ngayon eh. So, ibig sabihin, mayroon ng casualty. Casualty. Ibang term. Casual blank. Nangyayari yan. And pagdating ba dun sa... paano mo na sabi that it is the right relationship or mag-next level na okay, ginagawa natin to. Meron bang pwedeng gagawin lang natin yan pero walang relasyon? Well, you have to talk about it. Kailangan yung mag-usap, verbally. Pag-usapan nyo na parang kliyente sa kliyente. So transactional yun. Transactional yun. Hindi masyadong sensitive. Kailangan malinaw lahat yun. Kailangan malinaw lahat yun. Kasi dapat, kung pwede nga, i-black and white. Pero hindi naman kailangan. Malinaw yun. Exactly. Kasi para alam nila lahat kung hanggang saan sila, the labeling itself. So, ang advice mo or ang suggestion mo for this kind of setup is wala mo nang masyadong emosyon, more on transaction muna. Parang di ba? Parang medyo mas maganda, no? Oo, kasi magkaliwanagan muna at pag nagkaliwanagan na, halimbawa, virtually nagkapirmahan na, ibuelo nyo na yung nararamdaman nyo. Kasi yan ang isa sa pinaka nagiging dilema pagdating sa ganyang setup is okay, sa una muna okay lang, transactional tayo, pero habang tumatagal hindi, alam ko yan, nakaka-relate ako dyan Sige. Sa una, parang ganito lang tayo. Casual lang. Wala eh. Tapos biglang nagsiselos na. Saan ka, ba't di ka nagpaalam? Bakit di ka nag-reply agad? Ganun. Sabi mo, ganito lang tayo. Yung pala, hindi, ayoko na. Gusto ko na ng di paliwanag. Okay. Yan ang pinakamagandang. May shift na doon. Yun na yun. Usually, normal namang proseso yan. Pinagdadaanan. Kasi merong gusto talaga. Eto lang. Tapos biglang... Usually ba ang nagkakahulugan ng bawat isa. So ibig sabihin dun sa hindi mo papasok doon, hindi mo pwedeng lukuhin sarili mo. Pero pwede ba? Etong tanong ko, Julius. Pwede bang mangyari na
yung namumuo mong nararamdaman ay mawala in the proseso. Pwede. Ibig sabihin is, alam mo na medyo nahuhulog ng loob mo, pero di ka pa rin, may parang lulukoy mo sarili mo na, okay, hindi mawawala din yan. Pwede. Pwede. Anong the best na? In most cases, nagbaback out yung iba kasi natatakot sa responsibilidad. Lalo na pag, alam mo na, what if mabuntis? What if yung dalawa maging tatlo? Oh. Diba? So, doon, nag-iiba na. Yung tipong may lalaki na talagang mahal na mahal ka, tapos pakita sa'yo lahat. Talagang binibigay sa'yo lahat. Tapos biglang, naku, delayed ako. Kinakabahan eh. Kinakabahan, di ba? Nag-iisip na baka pwede nating anuhan yan, gawa ng paraan, di ba? Pero kung sigurado yung lalaki doon sa babae, hindi niya pag-iisipan ng gano'n yan. So, dyan magfo-fall na, kung lalaro ka lang naman ng apoy, siguraduhin mo na gusto mo talaga yung apoy. Oo, sana, pero it doesn't happen all the time. Kasi kung minsan, bara-bara lang. O, di ba? Kasi nandyan eh. Exactly. So, yan. Talking about dun sa sitwasyon na ganun, na medyo, sabi natin palabas natin, parang nagka-aksidentahan na. Okay. Anong pinaka-the best na mindset kapag duman? Sa perspective ng lalaki na nakabuntis at sa perspective ng babae na yun na. Parang buhay ko yung pinag-uusapan dito. Wala akong sinabi. Unang-una, representing ng mga magtatanong for sure. Unang-una, marriage should be out of the question. Oh. Just because it happened. So it's a big na para sa akin, I'm sorry, pero karamihan na ginagawa niyan, pag nabuntis, pakasalan kaagad. Bakit? Yun ang pinaka-the best na unang-una, kung mga bata pa, yun nga sinabi ko, baka mag-iba pa yung pananaw niyan. Baka feeling nila mahal nila yung sarili na ngayon. Later, mga 5 years later, baka hindi na. Diba? Mag-iiba. Iba na yun. Responsibilidad na yun eh. Bata pa. Okay, sabihin na natin kung talagang sila later, then get married. Get married. Ibig sabihin, you're not promoting na hindi ikasal, kundi paniguruhin na sigurado talaga kayo. Oo, sigurado ba talaga kayo? Kasi kami hindi tinanong eh. Pinakasal na lang. Ayaw namin pareho. Diba? Kaya lang, wala. Ginawa na ng paraan. Nandun yung mga dokumento. So, sinunod na lang namin. Ano nangyari? Diba? Hindi talaga. So, karamihan, no? I mean, we're talking about also statistically. We're talking about that. Kanyan, malaking factor talaga pag hindi free will yung pagpakasal. Dapat, yung dalawang tao, pag nagpakasal, sila mismo gusto nila magpakasal. Gusto nila yung bawat isa. Kasi kung magpapakasal sila dahil nabuntis lang yung babae, I don't think that's the right reason for, getting married. Hindi yun. Anong pinagkaiba ng kinasal na 5 years versus 10 years or 15 years? Later. Para sa'yo? Pag, halimbawa ngayon, tapos 5 years, what do you mean? Nabuntis, tapos meron bang evolution of, yun nga, sabi mo ni yung way of thinking, nagbabago yan every 5 years? Yung iba, every 3 years eh. Every 5 years. Pinaka-delayed yan, every 10 years. Nag-iiba talaga yan, pare. Nag-iiba talaga yan. Iba yung tingin ko sa unang-una, iba-iba yan. Physically, emotionally, attachment, or whatever. Pwedeng gustong-gusto mo siya ngayon. Tapos 5 years from now, hindi mo na siya trip. Physical. Emotions, pwedeng gustong-gusto mo siya ngayon, pero habang tumatagal, nag-grow ka nag-grow din siya, may lumalabas ng kakaiba sa kanya. Baka mag-clash lang kayo. Mentally, so on and so forth. Ganun yun. Magkakaiba yan. Ngayon, yung reason naman why, yung iba nagpakasal at tumatagal ng matagal na panahon, 50, 60, 60 years old, yun, nagpapatawad sila sa kakulangan ng bawat isa. Tanggap nila. Actually, yan ang itatanong ko sa ating next mindset sa marriage. Maraming beses yan, nagkasala yung babae, nagkasala yung lalaki. Most of the time, nagkakasala yung lalaki. Lagi nagpapatawad yung isa. Kaya tumatagal sila. So, tinatanggap nila yung pagkakamali. And they move on.
ibig sabihin dito we're talking about sa konteksto ng marriage na. So, tumagal na ng 5 years, 10 years. Aside from asking for forgiveness or forgiving each other, ano pa ang pinaka-the best na mindset sa married life para mas masustain yung relationship? Acceptance pa rin. Mhm. Tanggapin mo siya bilang siya. Mhm. The same way as matanggap ka niya bilang ikaw. Mhm. Ha? Uy, live na ba yan? Naka-record to. Hindi na mouse lang na tumalabas. Okay, Yan. okay. So, yun. Okay na? Okay. Natumaan yung mouse. So, ulitin ko Nasagot natin ko ba tanong. yun? Acceptance. Sige, elaborate natin yung about acceptance. Acceptance. Ano yung tanong? Ang tanong is, aside from forgiveness para masustain yung relationship sa marriage life, ano pa ang ibang magandang mindset ng mga kinasal or matagal ng kinasal para masustain? Unconditional lang. Wow! Parang aso. Oh. No matter what. Mhm. Mahal mo. No matter what. Mhm. Yun talaga para sa akin. Walang kondisyon eh. Walang kumaga, walang basis, walang category, basta unconditional love. Mahal mo kasi mahal mo. Willing kang to stay in that relationship no matter what. Yun lang. Mhm. Unconditional love. Meron Diba yung aso pagalitan mo, mahal ka pa rin nun? Oo, walang kanyan eh. Iwanan mo, matagal, pagbalik mo, mahal ka pa rin nun. Mhm. Okay? Kaya yung mga pet is ganun ka sobrang pagka best friend kung minsan Kaya nga kung mas minsan, ang karamihan ayaw na sa tao, sa aso na lang. Oo, may mga bansang ganun. Oo. Oo, imbis na anak, aso na lang. Dahil nga sa loyalty. Pinag-uusapan, the best topic sa isang 10 years na nasa relasyon. Anong kailangan iwasan na topic at anong the best na topic na palaging pinag-uusapan Iwasan na topic? Yes. Oo. Iwasan mong pag-usapan yung past. Pwede nyo pag-usapan yung sa inyo. Pero yung past ng bawat isa, wag nyo nang pag-usapan yun. Tapos na yun eh. Ano pa? Ano naman ang magandang topic? Actually, lahat ng topics. Basta magkasama kayo. So kasama din yung future, anong gusto niyo pagdating ng lahat. panahon? Walang hilig mo, hilig ko, pag-isahin natin, lagi tayo magkasama. Yun ang essence doon eh. Dapat kahit anong topic, kahit anong issue, kahit anong bagay, kahit anong lakwatsa, whatever, basta magkasama kayo. Wow. Diba? So, for how many years? I-enjoy nyo yung situation na yun. So, eto, we're talking about the married life natin. Eto, yung usapan ko naman to, mga single parent. Oo. Kanina pinag-usapan na natin about yung paano mag-move on, tapos paano mag-settle. Ngayon naman is, anong pinakamagandang mindset sa isang magulang na mag-isa na lang siya nagpapalaki ng mga anak? Mag-isa? Depende. Anong edad ba ng anak? Yun nga. Magdedepende sa on mo. Okay. So, make everything possible na mapatapos na yung bata. Maayos na buhay pagkatapos ng pagklase. Doesn't necessarily mean that the parent should decide for the child kung anong buhay magkakaroon siya pagdating ng panahon, kung magpapamilya yun. Hindi out na siya doon. Hanggang doon sa schooling lang, gastusan niya yun. Plus the guidance and everything that goes with it. No? Para mabuo yung pagkatao ng bata. Generalized ang sinasabi ko, yes, pero yun na yun. Ito, situation is nagkakalbuan na yung couple. Okay. Tapos ngayon may anak sila. Okay. Nung nag-decide na sila to split out, anong the best way para ipaabot sa anak nila about the situation? The usual dyan is, nak, mahal ka namin ng papa mo, kung ako babae. Pero, dahil mahal ka namin,
Ayaw namin magulo yung pamilya natin habang magkasama kami. Mhm. Depende sa edad ng bata, baka hindi maintindihan eh. Oo. Ngayon, we have decided na si papa mo doon na muna at ako dito na muna sa'yo, di ba? Ganyan. Sana maintindihan mo. Hindi nyo kailangan antayin na bigyan, pumayag yung bata. Basta ibigay nyo na sa kanya na ito na yung magiging setup. So, ibig mo sabihin is kailangan ang intention is about honesty. Honesty, inform mo siya na ito yung mangyayari. Kung bakit, kung medyo bata-bata pa, hindi mo na kailangan i-elaborate yun. Pero kung medyo nakakaintindi na naman, sabihin nyo na yung totoo. Kung bata pa, sabihin nyo yung pinaka-minute na detail. Na, kumbaga, pero habang lumalaki yung bata, paintindi nyo ng konti-konti kung bakit nagkataon na gano'n. So, ibig sabihin is, kasi yun isa sa mga nagiging issue about traumatic experience from the separation. So, anong the best mindset sa sitwasyon ng mga ganun na nasa bingit na para hindi magkaroon ng traumatic experience yung mga bata? Ang pinakamaganda dyan, basta hindi kayo nakikita nag-aaway na matindi. Okay? Kahit pa paano, kahit hindi na kayo magkasama or magkakaroon kayo ng hiwalayan, maayos pa rin yung relasyon nyo. Kumbaga, talking terms pa rin. Kahit hindi na nila nakikita nag-hug kayo o hindi na wala na yung lambing, basta civilized and talking terms pa rin yung parents nila. Ang kakaintindihan pagdating sa mga bata, it doesn't matter kung they're not living together anymore. Like, halimbawa, may visitation pa rin, nagkikita pa rin. And sometimes, a lot of people are doing it right now, lumalabas pa rin yun kahit di na magkasama yung parents. At ako mismo, pinagdahanan ko yan. Pwede naman siya. Workable naman siya. Kasi ang unang-unang nagsasuffer sa isang broken marriage is yung mga bata. Malaking epekto niyan. Now, you could lessen that by being civilized to each other. At ang pinaka-importante doon, kahit sino may kasalanan, huwag niyong sisirain yung isa sa isa sa mga bata. Huwag niyong sisiraan. Dapat sabihin na natin may kasalanan yung isa, may kasalanan niya, may kasalanan yung tatay. Huwag niyo nang i-state o isaksak sa utak ng mga bata na may kasalanan kasi yung daddy niyo, kasi ganito, may kasalanan yung nanay niyo. Sabihin na natin may kasalanan yung nanay, yung tatay. Okay, sa inyo na lang yan. It should not involve the kids anymore. Ano naman ang pakialam nila doon, di ba? Kasalanan niyo yan eh. Yung kasalanan niyo, hindi naman kasalanan ng bata. And sa tingin ko, nagkakaroon din ng grievances ang mga anak by default dahil kung ano yung pinifeed na negative, yun ang naging response din ng mga bata. So ibig sabihin, kung ano ang emotional frequency na binibigay mo sa anak mo, i-expect mo na yun din ang mag-receive mo na personality ng bata. Tama ba? And eventually, if they get married, it will be passed on to their generation, which is not good. Diba? Kaya nga kung pwede pang, putulin mo na sa level nyo para hindi na makarating sa mga anak nyo, putulin nyo na. Actually, ang tawag ko din sa one is family curse. Yeah, sumpa. Yun ang sumpa. So, ang pinaka-the best naman doon is ikaw mismo, putulin na. Kasi pag hindi mo pinutol, you cannot expect na puputulin ng mga bata yun sa inyo. Kasi at least ikaw alam mo, conscious aware mo na pwede mo siyang putulin sa level mo pa lang. Kung hindi kaya nung partner mo na putulin yan, at least ikaw sa sarili mo pinutol mo yan. So, mapuputol yan through forgiveness, reconciliation, and the right mindset. Yes. Positive. It will still boil down to love. All the positive things. Next question. Dami mong tanong. Parang tayong pumupunta sa level na papuntang sa pinakadulong relasyon. Sa category or sa status ng single parent, kailan ba ang tamang oras or paano mo masabi na ready ka na makipagrelasyon sa iba? Hirap yun, Siyempre, kailangan mga challenging mga tanong dito. Pag siguro, wala ka ng guilt feeling. Pag you feel free, you're happy already. Wow. Wala ka nang nararamdamang
sama ng loob sa kung saan man, kahit sa previous relationship mo, sa kapitbahay mo, sa parang mga relatives mo, sa mga tao na kapaligid sa'yo. If you feel right, if you feel good, if you feel happy, if you feel basta masarap sa ka naman. Kung baga nasa best version ka na ng sarili mo, yun ang preparation mo. Yun ang mararamdaman mo naman yan. Mararamdaman mo naman yan. And ikaw mismo, sasabihin mo sa sarili mo, if you're not, sasabihin sa'yo ng sarili mo if you're not ready. Kasi marami kang i-consider. Lilitaw at lilitaw yan. Mga red flags na sinasabi? Not necessarily red flags, sa sarili mo lang kasi wag na natin isama yung nanliligaw sa iyo o whatever, yung bago mong karelasyon na may intensyon na maging parte ng buhay mo. Ikaw mismo sa sarili mo, malalaman mo kung ready ka na o hindi. Mararamdaman mo 'yun. So if it's magaan magaan. Wala ka ng baggage. So ano man naman pinagkaiba sa pag-qualify ng lover nung kung ka, hindi ka pa, nung bata ka pa for relationship versus papasok ay may nag-entertain ka ng lover na separated. Dalawa. Yes. Syempre, kung separated ka na, you learn from the previous relationship or previous relationships. Now, medyo worry ka na, medyo naniniguro ka na lagi. Yun ang pagkakaiba niyan. Kasi ang usual na lesson na nakuha mo dyan is ayaw mo nang ulitin yung pagkakamali dati. Yung pagkakamali mo dati kung ano man ang nagkaroon kayo ng previous relationship. Gusto mong i-avoid na yon. Ang masama lang dyan is kung minsan kahit wala namang precedent na papunta doon dahil sa pag-iisip mong yun, kawawa naman yung bagong magiging karelasyon mo kasi kumbaga kahit wala sa intention niya ano matawag diyan? Na-trigger ka dahil doon sa mo. Trauma. Exactly. Trauma. So ngayon kahit wala namang sana ang dapat na ganong feeling, nagkakaroon. Kawawa yung yun ang sa tingin ko pinaka magandang i-check din sa sarili about trauma. About dun sa mga triggers. Kasi pag triggered ka, may malaking factor na it's not about that person, it's about you. For example, lalabas yung mga selos. Usually sa ganung sitwasyon, it's not about the yung person na it's always about you. Alam ba, tayong dalawa, it's always about you, it's always about me, it's not about you with relation to me. It's not about me with relation to you. It's always about me. It's always about you. Exactly. And dun pa lang sa sa category, kung healed na kasi, kung wala nang blame. Kasi actually, pinakamagandang check for kung naka-move on ka na from the traumatic experience and from the trigger, di ka na basta-basta mati-trigger. Kasi, kung mo na parang may tutusok sa'yo, doon pa lang na-recognize mo na, tutusukin ako niyan, magbo-block ka na. Kasi makikita mo naman maglalaki o magbabae na papasok sa isang relasyon kung medyo hindi pa siya ready. Kasi ang daming ifs and buts. Pero kasi ang daming, na kino-consider. Hindi kagaya ng, pag ready ka na talaga, wala ka ng bit-bit. You're free. You can freely express, you can freely tell or do something na wala ka ng pag-aalinlangan. Wala ng takot. Okay. So, mayroong pinagkaiba ang separated and widow sa pagdating sa proseso. Yeah. Ano naman ang best mindset para sa mga balo? Sa balo? Wala, given na yun, di ba? Not unless nabalo ka ng masyadong maaga, hindi mo in-expect, pero kung nabalo ka dahil matagal nang may sakit, o medyo may edad na rin kayo, pag mga ganun, medyo tanggap mo na. Pero yung mga nabalo ng hindi pa nga isang taon, di ba? O 1 year pa lang, o 2 years pa lang na magkasama, may maliliit pa yung mga bata, yun ang masakit. Yun ang pagkakaiba nun. Pero, saan natin i-compare to? Para dun sa yung separated. Sa separated. Tapos sa widow.
magkaiba naman yata eh. Mhm. Pero status-wise, legally wise, yung balo talagang pwede na mag-asawa. Mhm. Yung magkahiwalay, not unless they're annulled, Mhm. ay hindi pa pwede magpakasal. Mhm. Yun ang kaibahan nun. Paano ba matatanggap ng mga yung pagdating sa pag-move on with a departed partner? Mhm. Anong best way para mas madali maka-move on sa... Actually, walang best way dyan eh. Depende sa tao yan. Mhm. Kasi hindi mo naman alam o ma-determine kung anong klaseng sakit ang dinadala niyan. 'Di ba? Hindi naman ikaw yun. Mhm. Kumbaga, nobody can help that person na naging balo but himself. Mhm. Right? Ngayon, ang kalaban mo dyan, oras na lang. Mhm. Time element. Kung hanggang kailan niya matatanggap yung pangyayaring yun. Wala tayong pwedeng gawin doon. Mhm. Depende na sa tao yun. Okay. Okay, so... Grabing ko, no? Alam mo yun, yung pinag-usapan natin, parang pa-sunset diretso. Pero, walang age limit ang pagmamahal. Wala naman. Mhm. Wala. Sige. May minimum. Minimum ba tawag doon? Dapat 18 years old and above. Ay. Pero pagdating sa Senior, wala na. Oo. Hanggang na yun, hanggang pag nag-expire ka na pwede. Kailan ba masabi mo na expired ka na para sa pagmamahal? Diyos ko. Physically, hindi natin susukatin yan physically kahit hindi na nagpa-plug ceremony yan, okay lang. Siguro pag wala ka na sa katinuan. Mhm. Alam mo na, yung talagang wala na. May tawag nito? Schizophrenia, mga ganun. Yun. Pero pwede mo pa rin mahalin yun. Kaya lang siya siguro baka wala na siyang kapasidad magmahal pag gano'n na. Okay, so grabe. From our mindset ng kabataan hanggang sa pasunset ng buhay, ng relasyon. Ano ang pinaka the best para sa iyo na quotation mo about relationship? Oh my God. Sa kadami-dami ng mga binigyan mo ng mga meaning at mga stories na gusto mong i-share. Sa dami, wala na akong maalala. Sa totoo lang. Pero ano yung unang naisip mo na para sa iyo is applicable sa iyo na love? Kung baga sa Nike, just do it. Mhm. Sa love, just love. Without any analysis no or conditions, no analysis ba? Meron ba? Just love. Kagaya niyan. Ano yan eh? Nandun na ako eh. Just do it. Just love. Just breathe. No matter how hard life is, just breathe. Huminga ka lang. Normal yun. Magmahal ka lang. Kahit di kami namahal, magmahal ka lang. Wow. Simplified ko na lang. Sinisimplify. Kasi yun nga, wala na akong maalala sa dami ng... Pero sobrang powerful nun. Simple, pero powerful. Kasi karamihan ngayon, with the situations and the information na, pag nag-asawa ka, problema lang yan. Pero dami kasing consideration eh. Wala na. Okay, may gusto kang gawin. Hindi mo alam. Just do it and learn those things habang ginagawa mo. Pangalawa, tinanong mo ko nun about love. Just love. Pag minahal ka, okay, nagmahalan kayo. Pag hindi ka minahal o hindi ka nireciprocate, at least nang mahal ka. Okay, so just breathe. Paano ka magmamahal kung hindi ka na humihinga? Huwag mong kalimutang huminga. So, yan din ang consideration kung kailan ka kailangan mag-move on from that. Kasi kung hindi ka na makahinga sa relasyon. Actually, para sa akin, life is about moving on. No matter what life brings you, no matter what life gives you, just move on. Life is a school. We're here to learn things. We're here para matuto. Hanggang hindi tayo natututo,
Baka pagdating ng panahon, mag-expire tayo, kailangan nating bumalik para matuto tayo. So, Diyan naging exciting ang buhay kapag kinonsider mo na ang buhay mo ay parang eskwelahan na marami kang matututunan. Yeah. We live to learn, we learn to live. At diyan po, nagtatapos ang ating usapang kape na hindi pa tayo humikop ng kape. So, dyan po nagtatapos ang ating usapang kape sa Araw ng Mga Puso. Pero alam ko na bitin pang Araw ng Puso dahil may susunod pa sa ating pag-uusapan. And, of course, sa iba-ibang estado sa buhay, mas maging specific na tayo dito, Julius. Okay. Siyempre. So, sa mga susunod na mga buwan na ating pag-uusapan, syempre, we're just narrowing down with one status. Oo. And, of course, ang pinaka-format natin is we're going to let them ask you about a specific question para dun sa status participatory ang concept. Exactly. At yun din nun magiging gondo na makikinig tayo sa kanilang kwento. Kung may tayo, may mga taga-subaybay tayo na gustong mag-share din ng kanilang kwento. And ikaw bilang inspiration din is makabigay ng sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Yun lang. Pero pag hindi na natin kaya, ipapasa ko na sa iyo. At kung hindi ko makaya, ikaw natin kay ChatGPT para sagot. May ChatGPT. May AI naman eh. Pero iba pa rin pag tao ang nag-uusap at ang pinag-uusapan. Okay, so yan po, maraming salamat po sa pagkikinig at sa pagsusubaybay. And see you sa susunod na podcast sa ating Usapang Kape. Nga pala, thank you sa CS Multimedia Productions, Sharbin Sayat, si Direk Sim, and the rest of you here. The Gen Z. The next generation. Sila nakaisip ng konseptong to. We're gonna have this as much as we can, monthly. But if, depende. Yes. Okay, so yan po. Maraming salamat po at sa mga hindi pa naka-likes and subscribe and register sa So, kaya lang po natin dito sa baba. Kung saan natin ito i-air o ini-air, I Speak to Heal page sa Facebook. Yung profile ko, Julius Manahan. Sharbin Sayat. Yes, opo. Gusto ko din i-promote ang aking content. I am ... say it. You are into yes, and self-development. Personal and self-development. Exactly. Okay, so yan po, maraming salamat po and have a nice evening. This is your host, DJ Agustino, Sharbin Sayat, and ang nagmamahal. I am responsible for what I say. I am not responsible for what you understand. Julius Manahan po. Good night. CS Multimedia